Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscriber. Thank you for subscribing my channel and welcome to my channel sa mga bago pa lang at nanonood ng video na to. Welcome to my channel and hope you like what I'm doing here. So, let's start. This is you and your person's reading, okay? So, this is not a private reading. This is for the collective. So, let's see. What is happening right now? Remember, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. This could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading. So, kung kailan nyo mapanood ito, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's start. What is happening right now sa relationship ninyo? You are not talking. Might be this person, either this person ghosted you, or might be this person, nung after ninyong nag-discuss na wala na lang siya. Might be ghosted you, right? So, kasi hindi kayo nag-uusap ngayon. And you are trying your best right now na parang maging brave sa mga nangyayari. So, you are very disappointed actually. Because, parang andun ka sa point na mahirap din to sa'yo, masakit din to sa'yo, nalulungkot ka about sa mga nangyayari. Kasi, feeling ko, nagkaroon to ng clarity sa'yo, ano man yung issue ninyo. Then, after that, hindi siya siguro nag-explain na wala na lang siya. Parang hindi niya in-explain man lang, hindi na lang siya nagparamdam sa'yo. And dito ka parang nasaktan sa ganito. Bakit hindi mo na lang ako kinausap at sabihin mo sa akin yung totoo, explain mo sa akin, baka maintindihan ko pa, instead of hindi ka na lang nagpaparamdam sa akin. So this could be for LDR or pwede naman siguro to sa hindi. So tignan natin, okay? Anong nararamdaman ng person mo ngayon para sa'yo? Nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon. Okay. So, meron siyang feeling dito like gusto niya nang i-cut off itong cycle ninyong dalawa. Kasi nahihirapan na din siya. Napapa-challenge siya sa situation. Feeling ko kasi dito, might be you are part of the option. May iba pa na involved dito and nahihirapan na nga siya dalhin ang sitwasyon na ganito. So, parang alam niya na unfair siya sa'yo sa ginawa niya, pero parang gagawin ko to dahil sa nakakapagod na din. Feeling ko kasi, hindi lang ikaw, I don't know kung nakapansin ka, pero feeling ko doon sa kabila. I don't know kung asawa niya ba to, kinakasama niya ba to, or same relationship lang din ba. May nakikita kasi ako dito na parang dito sa kabila, nagtatalo na sila, or may clarity na ba, nakakaramdam na ba, pero meron na silang mga arguments, kaya dito siya parang napapa-challenge siya sa sitwasyon. So, I don't know if nung time siguro na nagkaroon na ng clarity, hindi man lang niya in-explain sa'yo na ganito yung mga nangyari, hindi na lang siya nagparamdam sa'yo. Meron siyang feeling kasi dito na because of nahirapan na ako, napa-challenge ako sa sitwasyon. Kasi feeling ko wala din naman siyang balak na hiwalayan ka sana. Ang problema lang, ito nga yung nangyari. Kaya, siguro kaya niya ginawa sa ito dahil may plano pa siyang kausapin ka. Kasi, without the guidance from the cards, hindi mo naman alam na ito yung nangyayari. So,
Ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon? You feel like ginagago ka ng person na to. And sobra kang nasasaktan sa mga nangyayari. See? Diba sabi ko, nagkaroon kayo ng a little arguments. Could be your arguments and hindi na siya nagparamdam sa'yo. Kasi this person betrays you. And, feeling ko itong person na to is like, parang pinaniwala ka niya sa madaming bagay na hindi naman pala totoo. So, might be this person is married and natukso siya sa'yo, nagkagusto siya sa'yo na hindi mo alam na sila pa pala. So, siguro nung nagkaroon ng clarity dito, nagtalo kayo and hindi na siya nagparamdam. And feeling ko din dito sa kabila, meron ding mga ganong mga nangyayari sa kanila, pagtatalo, and mga hindi misunderstanding because of nakakaramdam din siguro yung kabila na may third party, or hindi ko lang alam kung kilala ka niya or alam niya na ikaw. So siya, gulong-gulo na siya. Napapa-challenge na siya sa sitwasyon ngayon. So ito yung feeling mo, parang feeling mo sobrang ang gulo and sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, pero naglalakas loob ako ngayon na hindi iparamdam sa'yo yun, or pinapakita ko sa'yo na wala akong pakialam, pero nasasaktan talaga ako ngayon sa ginawa mo. So ano ba yung intention talaga ng person mo sa'yo? Ano yung intention niya sa'yo? Kung hindi man to married, baka kinakasama or just another girlfriend na meron, okay? So, it doesn't have to be married. Yung intention niya talaga dito is, mahalin ka. Minahal ka naman nito. Nagkaroon talaga siya ng feeling sa'yo. And may mga plano din siya para sa inyo. So, if you are LDR, may plano siya sanang makita ka, may in person, and to see kung ano yung pwede mangyari sa relationship ninyo. Gusto niya naman mangyari talaga yun. Alam mo yung to travel na magpunta sa'yo, or one day na magkita kayo, kung saan man kayo dalawa. So, ang problema lang dito, parts sa kanya, nakukonsensya siya sa ginagawa niya, could be sa isa, okay? And also sa'yo din, kasi hindi naman to sila ata naghiwalay eh. Hindi sila hiwalay, sila pa din, at meron din kayo. So, ikaw, ano ba sana yung intention mo dito sa relasyon na to? Ano ba sana yung gusto mong mangyari? Let's see. Feeling ko on your part, alam mo kung ano siya. Alam mo kung anong meron sa kanya. Kasi feeling ko dito sa'yo, sa una, parang alam mo na wala lang to. Baga, parang sabihin natin, landian lang, flirting lang, or ganun-ganun lang, tapos wala na. Aalis din, aalis din, at maghiwalay din, or totally walang love, or sabi natin na walang relasyon ang pwedeng mabuo. Kasi feeling ko hindi ka inosente na meron siyang kinakasama ba, asawa ba, or other relationship. Ang problema lang dito, nahulog nga kayo sa isa't isa, na lalo na ikaw nahulog ka talaga din sa kanya. Dahil sa siguro sa mga sinasabi niya, kasi even siya nahulog din naman siya sa iyo sa mga plano ninyo, sa pag-uusap ninyo, sa pag-share ninyo, story ng buhay ninyo, sa mga ganun na nangyari, nahulog kayo sa isa't isa. Okay. Kaya pala dito, sa ngayon,
parang naglalakas loob ka na hindi ipakita yung emotion mo dahil siguro alam mo na kung nasaan itong person na to. Alam mo kung sino yung pinili niya. Kaya parang gusto lang na nagpapahiwatig ka dito, may pinawala lang to sa'yo. Pero masakit to sa'yo. So, let's see. Any plan from you? Tignan natin plano mo ngayon sa mga nangyayari sa inyo. So, meron kang plano actually na mag-antay. Parang gusto mo pa din na mag-antay. Kumbaga, sa connection na meron kayo, sa relationship na meron kayo, syempre parang umasa ka din sa mga sinabi niya. Parang may nakita ko dito na itong person na to is about sa mga pangako niya. Parang umasa ka din na babalik din to siya. Makipag-usap din to ulit sa akin or something like that. Parang ramdam mo na magpaparamdam pa din siya. Kaya may plano ka dito na mag-antay lang. Konti, mag-antay. Having some patience. Though alam mo na yung totoo, alam mo kung anong meron siya. Pero parang sa the way that he or she treated you, parang you still feel that this person will come back. The way you treated this person, parang feeling mo or alam mo na babalik pa rin siya. So, yung plano mo dito is kung babalik siya, hihintayin mo siya. Kung babalik siya, feeling ko papatawarin mo siya. So, ano namang plano ng person na to para sa'yo? Honestly, itong person na to, may plano pa man talaga siyang bumalik sa'yo. May plano pa siyang bumalik dito. Parang hindi pa din siya gumive up sa relationship ninyo. Kasi mahal ka pa rin niya. May plano pa siya na mag-offer sa'yo ng new beginning. Desidido din naman talaga siya. And gusto niya din na maayos or yung mga maayos yung hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. So, let's see about this. Kung ganito yung mga plano ninyo, paano yung isa? Kung may plano kang antayin siya, may plano siyang bumalik sa'yo. So, ano nangyayari sa kanila? Pati yung isa. So, tignan natin. Ano yung pwedeng mangyari sa kanila, pati doon sa isa? Still sila pa din kasi parang hindi niya siguro feeling ko hindi niya aaminin dito sa isa ang tungkol sa'yo. Sabi na natin na nakaramdam itong isa na meron ka, pero hindi niya aaminin to, i-deny niya to dahil sa hindi niya din kaya iwan to. Parang feeling ko maayos din to sa past person to. Sinauna to sa'yo. So, maayos din to sila. Ang problema lang kasi dito is dito sa isa. Darating yung araw, mapapagod siya mag-antay sa pagbabago nitong isa. Kasi syempre, if this person is having another relationship, definitely yung time and effort niya maghati na din. So, hindi na pwedeng pareho lang, 'di ba? Yung fully naka-prioritize lang talaga siya dito. Minsan yung time niya dito, minsan yung time niya dito. Syempre mapapansin yun nung isa. And definitely kung may problema kayo, nag-aaway kayo, madadama yung isa kasi yung mood, yung emotions, there's a possibility madadala niya dito. So, mapapagod tong isa sa kakaantay siguro kung kailan siya magbago. Totally na mabalik sa dati yung pagsasama nila. And mararamdaman niya yun eh. And there is a possibility dito na siya mag-i-start na mag-gather ng information about sa mga nararamdaman niyang
intuitions or feeling na meron talaga na someone na gusto niya evidence na sino ba to, meron ba, parang ganyan. So ano ba yung lihim ng person mo sa'yo? Lihim ng person mo sa'yo. Let's see. See, etong person na to one day, marirealize na din yung parang gusto niya din magkaroon ng changes, pagbabago sa buhay. Hindi pa siya nakapag-decide dito, pero nag-iisip na din to siya. Siguro pag palagi kayo mag-aaway, palagi silang magtatampuhan, mapapagod to siya, and marirealize niya din to na ayusin ko na lang talaga yung dito. Siya kasi yung nauna para magkaroon na ng changes, magkaroon na ng pagbabago. So darating yung araw kasi hindi nyo din ma-appreciate yung relationship ninyo, kasi lalo na ikaw, kasi nandyan pa din to. Kung nag-aantay siya na magbago to, nag-aantay ka din kung kailan ka mapipili ng person na to na maging kayo lang din. Syempre, sa una, yes, pumayag ka dahil sa mga sinasabi niya. Nahulog ka na in love ka. Na in love din naman siya. Pero kaya ka ba niyang ipaglaban? So, yun yung hahihintayin mo dito na pwedeng mapapagod ka magantay doon dahil marirealize niya na lang yung mga pagkakamali niya. Wala pang mangyayaring official relationship sa inyong dalawa. See? There's a possibility kasi pipiliin niya pa din to isang araw. So, let's see on your part. Ano ba yung tinatago mo dito sa person na to? Ano yung possible na lihim mo sa taong ito? Dito dito naman sa'yo, sa part mo, yung tinatago mo dito sa person na to. Actually, wala ka namang iba. Ang ano lang dito is parang nalulungkot ka. Nalulungkot ka sa mga nangyayari sa inyo. Parang feeling ko kasi, gusto mo siyang kausapin, prangkahin about sa talagang sitwasyon ninyo. Feeling ko din ganito din to kung kakausapin mo siya about sa nangyayari talaga in reality sa inyong dalawa, about dito and about sa inyo, umahantong lang kayo sa tampuhan, pag-aaway, hindi pag-uusap. Kaya nga dito ngayon, sa ngayon, hindi kayo nag-uusap Feeling ko because of that as well. Siguro na open up, nag-away kayo about this one, hindi ka na niya kinausap, hindi ka nag-uusap because of that. So, ito yung lihim mo ngayon sa kanya. Gusto ko talaga i-open up sa kanya to clear out kung ano ba talaga ako sa buhay mo. Meron ba tayong chance na maging tayo in the future? Or baka wala lang. Okay, kasi gusto mo na kasi dito seryosohan na. Yun yung gusto mong mangyari, that this person will really going to offer you new beginning and to choose you, might be one day to marry you even. So, ang problema dito is the cheating. Hindi ka innocent about that. So, nahihirapan ka na din, naguguluhan ka na, nahihirapan ka na dahil yung aim mo na dito kasi is to choose you, to marry you, to choose you and only you, kung totoong nagmamahalan talaga kayong dalawa. So,
nalulungkot ka ngayon sa mga nangyayari. Kasi misto lang hindi siya nag-open up sa'yo. Feeling ko kung bakit nangyayari to. Kasi sa una't una pa lang, kay hindi man to para sa lahat, okay? Sa mga kung kanino man makaresonate. Sa una-una pa lang, alam mo na alam mo na meron to. Sa una pa lang, hindi nga kayo seryoso parang siguro flirty lang, fling-fling lang, dala sa tukso or whatever, ano man yun, reason na yun. Friendship, yun, baka friendship din nahulog na sa isa't isa. Hanggang sa ngayon, parang gusto mo akuin na, gusto mo magkaroon na talaga ng anong sa inyo na lang talaga. Even though alam mo na merong siyang kinakasama ba, kasal ba siya, or something like that. Kasi hindi naman to pwede maging girlfriend lang, kasi kung girlfriend lang to, pwede niyang hiwalayan to para sa iyo. So ito might be either married or live-in to sila. So may nauna talaga sa iyo. Alam mo to nung una pa lang, pero inalaw mo na mangyari yung ganito sa inyo. Inalaw mo siya sa buhay niya. So right now, na gusto mo nang magseryoso, and kumbaga sa kanya kasi, sa part niya, sa part ng person mo, naiisip niya yun alam mo naman na nung una pa lang, alam mo na kung anong meron tayo. Wag mo munang pag-usapan yung mga ganyang mga bagay. Okay na tayo ng ganito lang muna tayo. Kasi okay naman sa'yo Kasi una pa lang tinanggap mo. Nasanay na yun siya. Natanggap mo. So, siguro sa pag-uusap ninyong dalawa, parang nangangako na lang to siya nang walang nangyayari. Na, sige lang, isang araw, maayos din to. Isang araw, darating din yung araw na malalabas din tayo, magiging official din tayo. Isang araw, ganun din na yung mangyayari. Ikaw naman, hintay ka ng hintay. So, nagtatalo kayo every time nag-open up ka, hindi ka niya kinakausap. So, dito ka nahihirapan. So, dapat kasi, nung una pa lang, hindi mo na inalaw to. Na alam mong meron siya. Kung gusto mo talaga ako, then, you need to be available and single for me. Then, if not, then, hindi pwede maging tayo. Dapat ganun pa lang nung una pa lang. So, anyway, let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo? Alam mo, ngayon nagkakaroon ako ng realization sa buhay na may isang araw maghiwalay at maghihiwalay din talaga tayong dalawa. But I am hoping pagdadating yung araw na yun, magiging okay ka na mag-isa. Sa ngayon na hindi kayo nag-uusap, there is a possibility pa talaga dito na gusto niya kausapin ka. Gusto niyang bumalik. Kasi ito yung plano niya, ito yung intention niya na babalik pa siya. Pero alam niya, parang gusto niyang sabihin sa'yo, alam ko na isang araw, maghiwalay din tayong dalawa. Kasi nga, either married ako, mahirap magdesisyon in a way. Siguro baka may responsibility sila, may mga anak sila. And parang sa akin dito is, titingnan ko lang kung anong pwede mangyari. Nag-aantay lang ako ng right timing, right sign, kung ano man yung next na pwede mangyari dito. Hindi ako sure talaga sa relasyon nating dalawa. Naiipit ako sa sitwasyon kasi alam ko naman na mahal mo ako gusto ko pang bumalik sa'yo. Baka nga babalik pa ako. Baka magpaparamdam pa ako sa'yo. Pero napapaisip kasi ako ngayon. Nagkakaroon ako ng realization ngayon na kung magkakabalikan man tayong dalawa, para saan pa? Hindi din naman tayo magkakatuluyan isang araw. So, kung sakali man na makikita kita na nakamove on ka na, okay ka na nang wala ako, siguro pagpapatuloy na din ako sa buhay.
Pero namimiss kita. Lagi kitang iniisip. Namimiss ko yung bonding natin dalawa. Namimiss kita. So, ano yung gusto mong sabihin sa person na hindi mo masabi-sabi sa kanya? Nag-aantay pa din ako. Alam kong niloloko mo ako. Alam kong niloloko mo ako. At saka, hindi ako naging masaya sa mga nangyayari ngayon. Pero mahal kita. Umaasa pa din ako na babalik ka. Umaasa pa din ako na mag-offer ka sa akin ng second chance. Kasi mahal kita eh. Honestly, hindi ako sure. Naging emotional ako. Honestly, hindi ako sure sa mga pwedeng mangyari. Alam ko na ikaw mismo nahihirapan ka din. Dahil alam ko yung totoo. Nako-confuse ka. Hindi mo alam kung sino yung pipiliin sa amin dalawa. Pero mahal kita. Gusto ko isang araw magkaroon tayo ng pamilya. Sarili nating pamilya. Namimiss na talaga kita. Gusto ko magkaayos na tayong dalawa. Magkabalikan at magkaayos na talaga tayong dalawa. Part of me, hindi ko man pinapakita yon through social media ba or sa public. Sobrang nasasaktan ako sa mga nangyayari. Feeling ko, parang ginagago mo ako kahit alam ko yung totoo. Feeling ko parang you betray me. Kahit alam ko yung totoo. Kasi, gusto ko na kasi talaga na seryosohan na yung relasyong ito. Umaasa pa din ako sa pagpapalik mo. Kahit pa siguro alam ko na pwedeng yung magiging desisyon mo dito is babalik na doon talaga. Hindi na babalik sa akin. Dahil sa mahal pa rin talaga kita ngayon, gusto ko pa din na magkaayos tayong dalawa. So, ano yung pwedeng mangyari sa inyo? Ano yung kailangan mong malaman? I can see here na maghiwalay talaga kayo nito. Parang hindi na sure yung relationship ninyo kasi ipit na siya sa sitwasyon eh. Feeling ko hindi niya na din na-appreciate or kung babalik man siya sa'yo, parang hindi niya na ma-appreciate yung relasyon knowing that eto, alam niya na maghiwalay din kayo. At saka hindi nyo na din ma-appreciate yung relasyon dahil sa hindi nyo na ma-enjoy eh, not same as before. Nagiging seryoso na kasi ang usapan. Nagiging seryoso na yung relasyon. Not same as before na flirting lang, friendship, flirting, ganyan. Ngayon parang dumadating na sa point na nagsiseryoso na. So parang hindi nyo na ma-enjoy, ma-appreciate yung relasyon. Lalo na alam ninyo na maghihiwalay din kayo. So, mapapagod ka sa kakaantay sa person na to kung hihintayin mo man siya. So, it's better for you to start to move forward na lang. Mamimiss nyo yung isa't isa definitely. There is a possibility mag-uusap pa kayo nito. Kakausapin ka pa siguro nito. But then, you don't have to parang sabihin natin na expect na babalik siya at ikaw yung pipiliin niya. Possible, babalik siya to parang ayusin to, makipag-ayos sa'yo, or magkaroon ng friendship, or might be pwedeng to continue, but ikaw na isipin mo yung worth mo. Hindi mo deserve ang sa posisyong ito. Mas deserve mo yung ipaprioritize ka at mamahalin ka ng totoo. So, I can see signs here on your part. You might be a Scorpio, Pisces, any Aries, Sagittarius, Leo, or Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or also Sagittarius. So, your person might be Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Taurus, Leo, Virgo,
or Capricorn. Again, could be a Leo, Virgo, Aquarius, Capricorn, Taurus, Aquarius, and yun, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So, dito para sa lahat, okay? So, sino man maka-resonate nito, you can comment down below, or if you want to book a private reading with me, just message me on my Facebook page. The link is on my bio. So, check on my bio dito sa profile ko, dito sa YouTube channel. And merong dalawang link dyan. The other link is for my TikTok account and the other link is for my Facebook account. Click the Facebook link and message me there for private reading, because private reading is always available in my Facebook page. So that is my reading for you. Thank you and God bless.